Isang malaking kaganapan ang naganap kamakailan dito po sa mundo ng crypto. Si Ginoong Brad Garlinghouse, ang CEO ng Ripple, ay humarap mismo sa US Senate Banking Committee para ipaliwanag ang kasalukuyang kalagayan ng crypto market structure. Pero bakit ito mahalaga para sa atin bilang mga crypto investors dito sa Pilipinas? Ano nga ba ang mga revelasyong ibinahagi po niya sa harap ng gobyerno ng Amerika at paano po ito makakaapekto sa mga sikat na crypto gaya ni XRP? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ayan, simulan po natin kung sino po itong si Ginoong Brad Garlinghouse at bakit po siya humarap sa Senado ng US. Si Ginoong Brad Garlinghouse ay ang kasalukuyang CEO ng Ripple. Isa po siya sa mga pinaka-vocal na crypto leaders pagdating sa regulasyon at transparency. Nito pong July 10, 2025, humarap po siya sa Senate Banking Committee ng Amerika para pag-usapan ang tinatawag na Market Structure Legislation. Isa pong panukalang batas na layong linawin kung alin sa mga crypto tokens ang dapat pong ituring na securities at alin ang commodities. Kasama po ni Ginoong Garlinghouse sa hearing sina Summer Mersinger ng Blockchain Association at Dan Robinson ng Paradigm. Layunin po nilang lahat na ipakita sa mga mambabatas kung paano po makakatulong ang tamang regulasyon sa pagpapaunlad ng crypto ecosystem, hindi lamang po sa Amerika kundi sa buong mundo. Ngayon ay ano po ang ipinakilala ni Ginoong Garlinghouse tungkol kay Ripple. Sa kanyang opening statement ay ipinakilala ni Ginoong Garlinghouse si Ripple bilang isang kumpanyang may higit sa 900 na empleyado at may opisina sa 15 bansa. Anya ay inilaunch po si Ripple mahigit 10 years na ang nakaraan para paganahin ang Internet of Value o sa simpleng salita, gawing kasing bilis at kasing mura ng pagpapadala ng impormasyon ang pagpapadala ng pera. Gumawa po si Ripple ng mga software na tumutulong sa custody solutions, stablecoins at cross-border payments. Sa madaling salita ay ginagamit ito ng mga bangko para mas mapabilis at mas mura ang pagpapadala ng pera sa ibang bansa. Ano naman po ang papel ni XRP sa technology ni Ripple? Ipinaliwanag po ni Ginoong Garlinghouse na si XRP po ang native token ng XRP Ledger, ang technology ginagamit ng Ripple sa kanilang mga produkto. Ayon po sa kanya, si XRP ay dinisenyo para sa mabilis, mura at scalable na transactions, bagay na sobrang mahalaga sa pagpapadala ng pera sa iba't ibang bansa. Para bang si XRP ang motor ng mga transaksyong pinapagana ng Ripple. Ginagamit ito bilang liquidity bridge sa pagitan ng iba't ibang currencies. Kaya't mas mabilis ang remittance at mas mababa po ang bayarin. Ngayon ay paano naman po pinapatupad ni Ripple ang compliance at pagsunod sa batas? Isinama rin sa talumpati ni Ginoong Garlinghouse ang pagiging compliance first ni Ripple. Ibig sabihin, mula pa noong simula, kaakibat na ang kanilang operasyon ang pakikipag-ugnayan sa mga regulators. Sa katunayan, nakakuha na sila ng mahigit 60 licenses mula po sa iba't ibang bansa, kabilang na ang US.
Kabilang dito ang mga lisensya para sa payment systems, money transmissions at mismong crypto operations. Ito po ang dahilan kung bakit nananatiling legal at aktibo si Ripple sa maraming bansa. Ngayon ay ano naman po ang pananaw ni Ginong Garlinghouse tungkol sa tamang regulasyon ng crypto? Ayon po kay Ginong Garlinghouse, ang matalinong batas sa crypto ay dapat may apat na pangunahing layunin. Una ay protektahan po ang mga mamimili yan, or buyers laban sa scam at saka fraud. Pangalawa ay ang magpatupad ng tamang oversight sa market. Pangatlo ay papanagutin ang mga masasamang aktor. Pang-apat ay hikayatin ang innovation or inobasyon. Naniniwala po siya na kapag naisabatas ito, mas dadami po ang access sa financial markets. Magkakaroon ng mas maraming trabaho, lalakas ang ekonomiya at muling magiging global leader ang Amerika sa blockchain technology. Paano naman po naapektuhan si Ripple ng kakulangan sa malinaw na regulasyon? Binalikan din ni Ginoong Garlinghouse ang malaking hamon na hinarap ni Ripple noong sila ang unang crypto company na sinampahan ng kaso ng SEC noong taong 2020. Ang kaso po ay tungkol sa umano'y paglabag nila sa securities law dahil sa pagbebenta kay XRP. Pero sa kabila ng lahat ay lumaban po si Ripple sa korte. Matapos po ang 4 na taon, sinabi ni Ginong Garlinghouse na panalo sila sa lahat ng mahalagang bahagi ng kaso. Ayon po sa desisyon ng korte, si XRP ay hindi isang security. Hindi rin daw investment contract ang bintahan ng XRP sa mga digital exchanges. Pero sa ilang institutional sales, nakitaan po ng paglabag. Nag-apila po ang parehong panig pero kalaunan ay nagkaayos at tinapos na po ang kaso. Ipinakita nito na kaya palang manalo ng crypto projects basta't sila ay nasa tama. Ano naman po ang sinabi ni Ginoong Garlinghouse para sa mga mambabatas? Ayan. Meron pong tatlong mga importanteng bagay ang ibinahagi ni Ginoong Garlinghouse. Una ay magtakda ng malinaw na hangganan sa pagitan po ng SEC at CFTC para hindi mag-overlap ang kanilang kapangyarihan. Pangalawa ay magbigay po ng daan sa mga kumpanya para makapag-innovate nang hindi kinukompromiso ang seguridad ng mga investors. At pangatlo ay gumawa po ng batas na magtitiyak na mananatiling leader ang Amerika sa industriya ng digital assets. Ang punto po ni Ginong Garlinghouse ay simple. Kung may malinaw na batas, mas dadami po ang kumpiyansa ng mga kumpanya at investors at mas uunlad ang buong industriya. Ngayon ay bakit po ba nararapat na maging global leader ang US sa crypto? Ayan, kahit ayon po sa kanya, mahigit 55 milyong Amerikano na ang parte ng crypto economy. Dagdag pa niya, ang Amerika ang may pinakamalalim na capital markets at matinding spirit of innovation. Kung mangunguna ang Amerika sa crypto, magiging mas madali para sa iba pang bansa tulad ng Pilipinas na sumunod sa tamang pamantayan. Sa huli ay nanawagan po siya sa mga senador na ipasa ang batas na ito upang magkaroon na ng malinaw na patakaran sa crypto dito sa US. At ngayon ay pag-usapan na po natin ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors.
Malaki po ang epekto nito sa atin. Kapag nagkaroon po ng malinaw na batas ang US, magiging template ito para sa ibang bansa. Kasama na po ang Pilipinas. Mas dadami po ang mga crypto na mapagkakatiwalaan, bababa ang mga scam at tataas ang seguridad ng ating investments. Si XRP na minsan nang naipit sa issue ay muling lumalakas ngayon. Kung patuloy po siyang susunod sa batas, tiyak na mas maraming institutions ang gagamit sa kanya at tiyak na mas makikinabang ang mga Pinoy na nakahold kay XRP. At bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay para sa akin magandang hakbang ang ginawa ni Ginong Garlinghouse. Hindi po lahat ng crypto leaders ay handang humarap sa gobyerno para ipaglaban ang innovation. Ipinakita po niya na pwedeng pagsabayin ang regulation at technology. Hindi ito laban ng crypto kontra gobyerno. Dapat itong maging partnership para sa mas ligtas, mas mabilis at mas patas na financial future. At kung si Ripple nga ay kayang harapin ang Senado, tayo rin bilang mga Pinoy ay dapat maging mas matalino, mas mapanuri at mas responsable sa ating mga crypto investments. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.